Kasi yung iba gustong mag-recap, nagre-request ng link. Ako naman usually mas gusto ko yung live, pero through availability din kasi nung gustong mag-attend minsan sinesend ko yung link na ano. But again, start na tayo. We will be talking about forex o foreign exchange for beginners. Sir Nicole, wag na ngang sir, wag na tayong mag-sir sir. Oo. Nico. Yes, And Kuya Ace. yun, may experience ka na sa trading? Mapa stocks man to, crypto, forex, meron na ba? Actually, wala. Zero knowledge lang. Zero Pero knowledge. ang ano ka lang sa dati nagtrabaho ka sa money changer. Pero yung talagang sa stock, sa crypto, wala. Zero knowledge Okay, ako doon. kopya. So basically, kung sa money changer ka nagtrabaho, madali itong mag-grasp yung basic concept ng forex, no? Mm. So yan. So hello Jen, siguro naka-monitor si Jen, baka nasa biyahe pa or ano. So tuloy na tayo. So I'm Ace. I'm one of the financial educators ni Wealth Academy, ni IMG as well. Digital entrepreneur, independent broker ako kasi marami tayong connections. So mamaya ipapakita natin yung ano natin, mga access natin na pwede nating ma-access. By the way, I'm the admin and co-founder ng Young Investors Club. By profession, noong nasa corporate world pa ako, I'm a senior graphic designer. Tapos I also do social media. So, um, simula 2015, nag-start na akong mag-manage ng multiple pages ng mga business, ng mga services. And then, nung tumalon ako sa corporate world na finire ko na yung boss ko, nag-pursue na lang ako sa freelancing. At the same time, itong ginagawa natin, pagtuturo ng financial literacy. And then, pag-apply naman dun sa mga tinuturo natin. Kasi, yun naman yung goal natin, no? Magkaroon tayo ng flexible and free time as well as income din. Nag-i-income tayo. And then, syempre, enjoy. Ano na siguro yon part na rin ng pagiging graphic designer. Gamer tayo, so mahilig tayo sa Mm. games. Yan. And AI enthusiast. So, very welcoming ako dun sa mga AI. Actually, malaking tulong siya. Ang misconception sa AI, i-replace niya yung tao. Pero in my part, talagang malaking tulong siya sa pagtatrabaho, sa pagtuturo, basta maraming benefits ng AI, basta ma-explore lang natin siya. And actually, pati sa trading, malaking tulong si AI. So what we do, ang ginagawa natin dito sa Young Investors Club, nagtuturo tayo about practical money management, financial planning and goal setting, proper asset protection, building a solid financial foundation, different investment strategies, tsaka income generating platform. So from zero. So kung zero knowledge, welcome ka kasi nagtuturo tayo mula budgeting, kung problema mo yung pagbabudget, problema mo yung pagpaplano ng finances mo, meron tayong sessions about that. But yet again, ang ituturo natin, yung topic natin today is yung Forex. So, dito na tayo sa different investment strategies. So, ang particular Okay. na pag-uusapan natin today is Forex 101. So, our three main focus or yung focus natin, ang focus ng group natin, ng Young Investors Club, is one, education, second is execution, and then third is entrepreneurship. So through education, ang gusto natin, matuto tayo. Kasi usually, hindi naman talaga, ang mga ito, hindi naman to tinuturo sa school. Hindi to part ng curriculum. Natututunan na lang natin to as we go along sa buhay natin pag nagtatrabaho na tayo. Or maybe even not. Kasi, di ba, minsan, hindi pa rin natin alam kung saan tayo mag-execute, saan natin dadalhin yung pera natin once na nagtatrabaho na tayo at nag-earn tayo ng income. When it comes to execution, ang gusto natin, syempre, yung legal investments. Huwag yung, di ba, fly-by-night companies, yung magpa-promise ng guaranteed, tapos lilipad na lang, di ba? Ayun yung mga scam. That's why it's very important na i-educate natin yung sarili natin, how money works. Kasi kung alam natin kung paano nag-work yung pera, mas na-educate natin yung sarili natin para makaiwas tayo sa mga scam, sa mga mga losses na hindi natin inaasahan. And entrepreneurship, ang goal din natin is gusto rin nating magkaroon ng
additional income source. Kasi syempre, sa buhay natin ngayon, if we only have one income source, medyo delikado tayo. Lalo na kung nung nag-pandemic, ramdam natin yan. Kung isa lang yung source ng income mo, tapos biglang nagsarado yung company or nag-pause yung operation ng company, tapos wala din yung income mo, kung hindi tayo nakapaghanda financially, maaring hindi maganda yung kinahinatnan nung finances natin at saka nung stability nung buhay natin nung pandemic. So we learn from our mistakes, we learn from the past experience, and yun yung finokusan natin ngayon. So becoming your own money manager, yan yung goal natin. Ang goal natin, tayo yung magmamanage ng pera natin, hindi ibang tao, through financial education. And we must know how to make money work for us. So habang nagtatrabaho tayo, syempre, we make money. Ang goal natin, makasave tayo ng money. Maprotektahan yung na-save natin at saka mapalago. So as we make money, save money, protect money, and grow money, doon natin madidiscover na kaya ko pala tong gawin. I can make my money work for me. Kasi 'di ba, hindi naman habang buhay tayo ay makapagtrabaho, 'di ba? Habang umeedad tayo, medyo nakakaramdam na tayo ng sakit-sakit sa katawan, napapagod tayo, etc. So, yun yung ano natin, yun yung gusto nating achieve na tayo yung own money manager at yung pera naman nagtatrabaho din para sa atin. So, sa platform ng grupo natin, one-stop shop access to your financial needs. So, through the platform na malalaman pa natin later on, meron tayong access sa investments, may mentoring, meron tayong affiliate partnership, meron din tayong access sa healthcare, real estate, due to our community. So, marami tayong community na napagsama-sama natin para ma-access tong mga lahat ng to. Yan. So, nabanggit mo nga kanina, part ka na rin ng IMG. So, as part of IMG, as part of nung community natin sa trading community, we have access as Young Investors Club, may access tayo sa mga nakikita mo na mga partners natin. And kung makikita mo yung mga yan, mga kilalang companies yan sa Philippines, again, we focus on legal investments, legal companies, tsaka with the help of the community, yan, ma-access natin yan. Nandyan yung Wealth Academy, yung Light Finance, yung U-Trade, yung Rampber Financials, yung IMG, TDLC, and so on. Yan. So clear so far? Nakakasunod pa? Hello, hi to Jerian, may chat pala. Okay. So yan, nababasa ko yung chat nyo. So proceed tayo. Again, review lang to. Tinuturo natin to sa IMG, and before we proceed to knowing more about Forex, we encourage you to build a solid financial foundation. So kung familiar sa inyo to, review na lang. Again, hindi ko to alam before, pero nung nakita ko to, ito talaga ang kailangan. Madali siyang intindihin, um, madali siyang, anong tawag dito, madali siyang matandaan, pero mahirap siyang i-execute, no? Pero pagka na-execute natin to ng tama, again, meron tayong peace of mind. Yun yung ano natin dyan, ang gusto natin mangyari, meron tayong peace of mind. So just like building a house, kailangan simulan natin simula sa pundasyon. So yung pundasyon mula sa taas, mula sa baba hanggang pataas. So, yan. Kung ang pag-uusapan natin is about Forex, andyan yung investment, andyan din yung cash flow. So, mahalaga, no, before we build directly doon, maganda meron tayo nun. So, increase your cash flow, kailangan alam natin kung saan pumupunta yung pera natin, kung nakaka-save tayo, etc. Ang reminder sa atin po, ang cash flow po, hindi ito yung income natin, kundi yung natitira na income from our expenses. So, yun yung natitira. Kasi yun yung gagamitin natin to build itong mga nasa taas. So, mahalaga, meron po tayong healthcare insurance, long-term healthcare, at saka short-term care. So, yung long-term healthcare, ito yung healthcare na magagamit mo even pag-retire ka na. Yung short-term healthcare, ito naman yung healthcare na magagamit mo at the present. Kung employed tayo ngayon, so may benefits ka, ang benefits mo, meron kang health card, so yun yung HMO. Pero mahalaga, meron ka din ng long-term care. Life insurance, again, yung life insurance, ito yung magiging angkla mo doon sa iyong pagtatrabaho. Kasi once we stopped working, mag-stop din yung income natin. So if tayo ay breadwinner or tayo yung income earner sa family natin,
Tapos tayo yung nagpo-provide sa mga needs nila. What if something happens to us? Mawawala yung source of income. So diyan papasok ang kahalagahan ng life insurance. Yun yung magpapalit sa atin, magpapalit sa income na pwede nating ibigay for our family. Kung may utang tayo, we should manage our debts. Meron tayong tinatawag na good and bad debt. So yung bad debt, ito yung mga nakukuha natin sa mga purchases natin na minsan hindi naman kailangan, tapos nagde-depreciate yung value. Ang good debts naman, yung mga debts na pwede nating gamitin para mag-earn ng income para sa atin. And also, yung emergency fund, kailangan makapagbuo tayo ng at least 3 to 6 months of our monthly income para magkaroon tayo ng emergency fund. Maraming misconceptions about emergency fund na ay ayokong mag-alkansya, ayokong mag ano ng emergency fund kasi pagka nag-iipon daw sa alkansya, may aksidenteng nangyayari. But eventually, yung accidents naman, hindi naman po natin yan masasabi. Kung kailan darating, hindi din naman natin yan ine-expect kung darating ba or hindi. So, anong kind ng emergency yan? O pwedeng biglaan tayong naubusan ng gasol. O biglaang nasira yung bubong ng bahay, may ano. So that's part of the emergencies. Bukod pa po 'yun sa mga healthcare emergencies kasi diyan po papasok naman yung healthcare insurance pag yun na yung need natin. So important po na meron tayong emergency fund before we go to investments din. Kasi what if mag-invest tayo ngayon tapos wala tayong emergency fund and may emergency naganap, yung investments na bubuksan natin is ang target natin is for 5 years to 10 years or long term. Ang mangyayari diyan, ipo-pull out din natin yung investments natin kasi wala tayong emergency fund. So, parang mawawala din ng saysay yung pag-iinvest natin. So again, this is a step by step on how to build a solid financial foundation. Now, we encourage you to have a solid financial foundation. To learn more about this, it's part of our training series. Ito yung Wealth 360, Building Wealth One Step at a Time. Dito ituturo natin yung 6 steps ng solid financial foundation kung paano din natin siya mabibuild na mas i-discuss po natin yan thoroughly, tsaka pag-uusapan po din natin dyan yung tamang pagpapalago or yung mga compounding interest, etc. So dyan po natin siya madidiscuss sa topic na yan. We also have financial check-up and lifestyle blueprint. Dito po naman po natin malalaman kung ano yung sitwasyon natin ngayon, kung ano yung pinanggagalingan natin. Kasi before we execute any plan sa ating solid financial foundation or any plan sa ating pera, kailangan alam din natin kung saan tayo nanggagaling, ano yung sitwasyon natin current, tapos ano yung mga plano na pwede natin gawin based dun sa situation natin. So, nadidiscuss din po yan noon. So, ayun po, ayun ay introduction lamang. Yun po ay introduction lamang nung mga pwede nating matutunan. And again, ang topic natin today is, or yung will focus mainly on forex market o forex trading. So what is forex market? Nasabi niyo po kanina na ang experience niyo sa money changer. That's part of foreign exchange actually. So the foreign exchange market is where currencies are traded. Currencies are important because they allow us to purchase goods and services locally and across borders. International currencies need to be exchanged to conduct foreign trade and business. So, ang common na idea natin when it comes to foreign exchange, kasi nakikita natin yan everywhere, sa mall, sa city natin, yung money changers, yung mga forex exchange sa mall, sa SM, sa Robinsons, etc. 'Di ba? We buy or sell nung currency. Kunyari, magpapapalit tayo ng peso to dollar. So bibili po ako ng dollar. Magkano po ba ang isang dolyar? So pagka sinabi nung ano na 57 po ang aming selling. So bibili ka. So one dollar mabibili mo ng 57. Ngayon, magpapapalit ka kunwari. Magkano po ang peso? Ang dollar to peso. So kung ikaw may dollar ka, i-exchange mo sa peso, ang rate po namin ngayon is 55.5. So ganun. So that's how forex work. You exchange po yung currencies.
Yung currencies na yon will allow you to purchase goods. Kasi kailangan mo kunyari, pagpunta mo sa Hong Kong, sa Singapore, yung peso mo, kailangan mong ipalit sa pera nila. And meron po yung difference. Yung difference na yon, that's how nagkakaroon ng income o nagkakaroon ng exchange, doon po kumikita. So, that's how the forex market works. Forex market or forex trading is similar to a point na pwede ring ganun yung kasi ang naikumpara natin sa money changer. So sa forex market halos ganun din. And to have an idea about forex and forex market, yung forex market po, ito po yung largest and most liquid financial market sa mundo. With a daily trading volume exceeding to 6.6 trillion, ito po yung 2019, and record-breaking na 7.5 trillion noong 2022. This liquidity makes it relatively easy to enter and exit trades. Ibig sabihin, dito sa graph na to, 'di ba? Imagine po, yung trading volume for forex reached 6.6 trillion in 2019, nakalagay yan diyan sa graph. And 7.5 trillion in 2022. So, nung unang alam lang natin stocks, kung may idea tayo about stocks, syempre di Philippine Stock Exchange, milyon yung gumagalaw doon na pera in peso. But in forex market, imagine every day trillion po in dollars yung gumagalaw. So imagine kung meron kang milyon o 10 million, sabihin natin meron kang 10 million, meron kang 100 million peso sa account mo, sa forex man yan, sa stocks man yan, o sa savings mo. Sobrang liit lang yan compared doon sa umiikot na pera sa forex market. And that is bank. Ang source po natin sa information na ito, yung Bank for International Settlements, na-record po na as of 2022, 7.5 trillion in ang naite-trade niyan within one day noong 2022. So, pag-usapan natin, ano nga ba yung ilan sa mga facts about foreign exchange o yung forex trading? Sa forex trading po, may tinatawag po tayong currency pairs. So you always trade one currency against another in pairs. So parang sa money changer, kung ano yung bibilhin mo na pera with peso, so yun yung mabibili mo. So the first currency in the pair is the base currency and the second is the quote currency. So yung mga pairs na ito ay anim lang sa popular. So marami pa po na pwedeng currencies na i-trade. Ito po yung Euro USD, USD to Japan Yen, British Pound to USD, Australian Dollar to US Dollar, US Dollar to Swiss Franc, tsaka US Dollar to Canadian Dollar. So ayan po yung top 6 na currency pairs na tinetrade sa Forex. Meron pa po tayong mga commodities. Ano yon? Yung gold. May gold to USD po tayo. Meron din po tayong crypto. So napakarami po. But when we are talking about Forex, yan yung po yung top currency pairs na tinetrade. Ano pa po yung facts about Forex trading? Meron pong option si Forex na high leverage. Forex trading allows high leverage. So, sa broker natin, papakita doon sa account natin kung ano yung leverage na pwede nating iset. Ano po ba yung leverage? Meaning, you can control a larger position with a smaller amount of capital. So, ibig sabihin, kahit maliit yung kapital mo, pwede kang kumita ng mas malaki. Kasi, with that leverage, pwedeng ibigay sa'yo yung higher position size. So, kung jargons pa po ito sa inyo, medyo hindi nyo pa naiintindihan, wag po kayong mag-alala, mas matututunan pa po natin yan later on at saka sa iba nating mga learning session. So, habang sinasabi natin, pwede palang maliit na umpisa pero kumita ng malaki kasi malaki yung position size. While leverage can amplify profits, ganun din po kabaliktaran. Kahit maliit, pwede din pong ma-increase yung potential mo na matalo ka. So, dapat cautious din tayo. Dapat alam din natin yung risk management natin at saka yung ating ginagawa. So, ano yung difference naman ni Forex market? Sa kunyari, stock exchange natin sa Pilipinas. Sa stock exchange po, may oras, tsaka may araw.
Ang araw po sa Philippine Stock Exchange ay Monday to Friday, excluding holidays. Tapos magsisimula po yung trading hours natin ng kunyari 9 or 9:30 AM, matatapos siya ng 3:00 ng hapon. Meron siyang recess, meron siyang lunch break. So, meron ding mga breaks. Sa forex market, we can always say na parang 24 hours a day siya. Actually, ang pahinga niya minsan, for example, kung gold yung iti-trade natin, 1 hour lang. The forex market operates 24 hours a day, 5 days a week due to its decentralized nature and the involvement of various global financial centers. Ang difference niya, because foreign exchange siya, lahat ng global po yung scope niya. Hindi kagaya sa Philippine Stock Exchange. So sa Pilipinas lang siya nilalaro or sa Philippines lang siya tinitrade. Pero dahil ang forex, buong mundo yung nagtitrade. So meron tayong New York session, may Japan session, meron tayong London session. May 3 session yan na nagaganap, pero within that 3 session, iba-ibang oras po yon. Kaya napapaikot po natin na halos 24-hour market pwedeng mag-trade. And 5 days a week. So, pwede po ba ako mag-trade ng Sabado, Linggo? Meron pong mga open. So, ano po ba yung mga open pagka Sabado at Linggo? So, ang mga open po niyan, nandyan po yung crypto, andyan po yung indices, tsaka index na bukas na pwede nating i-trade. So, mas malalaman pa po natin yan pagka naka-experience na tayo at saka nakapasok na po tayo doon sa ating broker na ano ba yung pwedeng i-trade using my broker doon sa mga pang Sabado at Linggo. So again, pwede pala mag-trade 7 days a week, 24 hours a day. Another fact about forex is meron siyang speculative nature. So, forex trading is primarily speculative. Traders aim to profit from price fluctuations, both upward buying long and downward selling short. So, sa atin po, ang maganda po dito sa forex is kung pataas ang market, pwede po tayong kumita. Pag pababa ang market, pwede din po tayong kumita. So, ang price action po o yung fluctuation po pwede nating sakyan. So, 'di ba ang usually naman ang pagka stock trading ang tinatawag, we buy we buy cheap, we sell high, 'di ba? We buy low, we sell high. Dito po pwedeng baliktad. So, kung ang nakikita nating bias o yung nakikita natin based sa ating nakikita sa chart is ay pataas to. So we can buy long. Pwede din tayo mag-selling short. Pero actually sa Pilipinas na-introduce na yung short selling na pwede na ring sumakay yung mga gustong mag-trade ng pababa. So yun. So we can buy long, we can sell short. So pwede po tayong kumita pataas man o pababa. Very important po sa forex yung risk management. Due to high volatility, mataas po yung risk din na pwedeng mawala yung ating kapital, mawala yung ating napaghirapan. So, ang leverage po na involved dito, kailangan na i-set din natin ng tama based dun sa risk appetite natin. So, pwede tayo mag-set ng take profit tsaka stop loss. So, kung meron tayong nakaset na trade, pwede natin, pag na-reach niya yung ganitong amount, take profit na ako. Ngayon, pag hindi pumabor yung trade ko, pagka na-reach niya yung kunyari, negative 1% o negative 2% ng capital ko, i-stop ko na yung trade ko kaysa mas bumaba pa. So, that's how risk management works. Ano po? So, kailangan, dahil speculative po yung nature ng ating forex trading, yung risk management, kailangan nakaset din para sa atin. So, disclaimer lang din po para malinaw sa atin, trading forex and crypto and stocks, may risk po yan. Dapat alam po natin yung risk na pinapasok natin and we always advise na kung magte-trade tayo, wag po natin gagamitin yung pera na pang tuition, pangkain, ano. We always say na kung meron tayong disposable income or puwedeng ang pera na puwede nating pakawalan, pero puwede ring kumita na gusto nating i-risk, yun po yung gamitin natin. Okay? Ano pa po yung fact about forex? Ang forex po, nakadepende rin po yung galaw niyan kapagka may dumadating na mga balita. Kasi siyempre,
currency po yung tinetrade natin. So, kung may maganda or masamang balita, pwede siyang makaapekto dun sa takbo nung gagawin nung ating currency na ititrade. So, number one, economic indicators and geopolitical events can significantly impact currency exchange rates. Parang nung nakaraang ramdam naman natin din agad yan kahit nasa Pilipinas tayo. Noong nagkagera, biglang nagtaas yung diesel. No? Kasi ang hirap na po, yung supply and demand medyo nadiskarel kasi nagkaroon ng gera. So, ganun din po sa currencies. Kapag nagkakaroon ng malaking problema yung isang bansa or nagkakaroon ng magandang balita yung isang bansa, nakakaapekto po yan sa galaw ng currency na gusto nating i-trade. So, traders often follow economic calendars to stay informed about upcoming events that could affect their trades. Yan. Check ko lang po, meron tayong apat na attendees. O yan, so welcome po. Nakakasunod pa ba? Pwede bang i-type yung type 1 sa chat kung nakakasunod pa or naririnig o okay yung connection natin? Yan. So malinaw. Chinek ko lang din. Baka kasi ako na lang yung nandito. Yan. So tuloy tayo. Ngayon, very important din po sa Forex yung education and practice. Kasi syempre, kung magte-trade tayo, money po natin yung gagamitin natin dyan. So, syempre, ayaw naman nating ma-wipe out o mawala yung pera natin. Kasi ang purpose naman natin, kaya natin gusto matuto, mag-trade, gusto natin matutong mag-foreign exchange, ikumita tayo. So, successful Forex trading requires a solid understanding of fundamental and technical analysis, as well as risk management strategies. So, yun talaga po, yung pinupush natin. Kailangan alam din natin yung gagawin natin, lalo na kung magma-manual trades tayo. Beginners should invest time in learning and practicing on demo accounts before trading with real money. Yun. Pwede pong habang nagte-trade ka, habang nag-aaral ka, sasabayan mo ng demo account kasi pwede naman gumawa ng mga demo account para makita mo kung nagwo-work ba itong ganitong strategy sa'yo. So don't worry, meron tayong pwedeng mga ibigay sa inyong free learning materials na matututo kayo how to do manual trades dito sa Forex. And actually, yung mga strategies na ibibigay namin sa inyo, applicable din po yun sa crypto, applicable din po ito sa stocks. So, almost the same lang naman po, different lang na platform at saka different na ano. Ako po ay may experience sa lahat, stocks, crypto at saka forex. So almost the same lang naman po yung strategies. Ang kinaibahan lang, iba-iba kasi yung galaw ng market. Like sa Philippines po, minsan medyo mabagal. So, yung iba, ang ginagawa is, nagagawa sila ng portfolio na pang long term para sa Philippine stocks. Yung iba sa crypto naman, ginagawa nila pag trade kasi, syempre, ang lalakas ng galaw niya. So, pwedeng kumita ka ng sobrang laki, pero pwedeng maubos din talaga sa'yo agad-agad. So, ganun gumalaw si crypto. And actually, nung 2021, doon ako nag-start mag-aral ng trading with crypto. And ngayong taong 'to, na-realize ko mas stable pala tsaka mas madaling basahin yung galaw ni Forex versus sa crypto. So yun, nag-shift ako sa trading crypto while I have also portfolio sa Philippine stocks. Yan. Forex broker selection, napakahalaga po na makapili tayo ng reputable and regulated forex broker. Traders should research brokers fees, spreads, customer support, and available trading platforms before opening an account. Yan. So, yan po yung facts about Forex. So, ano po yung mga basis, mga kailangan din nating hanapin when we will be talking about Forex trading? Ang Forex trading po, highly regulated siya. Kasi, syempre, global po ito. So, Forex trading is a global market and its regulation varies from country to country. Here are some of the major regulatory bodies overseeing Forex trading in different regions. So, marami po ito. Pero ito po yung top 5 na nakikita natin na regulators ng global market. Si CFTC o Commodity Futures Trading Commission, I believe ito yung sa US.
CySEC po, Cyprus Securities and Exchange Commission sa Europe, ASIC, the Australian Securities and Investment Commission, FCA, Financial Conduct Authority, and FINMA, Swiss Financial Market Supervisory Authority. So yan po yung mga top 5 sa mga highly recognized na regulators. So sa atin, alam naman natin kung sino yon. So sa Philippine Stock Exchange ang nag-re-regulate is si Securities and Exchange Commission o yung SEC. Ngayon ito, dahil global to, marami po. So maganda makita natin na regulated po yung broker na gagamitin natin. So sa Forex din may fees. So kailangan aware din tayo and dinidisclose yan. So Forex brokers typically charge fees through various mechanisms. So different brokers, different po yung fees niyan. Here are some fees associated with Forex trading. Yung opening ng account po, free dapat yon. Wala ka pong babayaran kasi mag-open ka lang naman ng account eh. So, walang kahit anong fees doon. Yung spread po, ito yung, this is the difference between the buying, ask price, and the selling, bid price of a currency pair. Brokers often make money through the spread. So, dito po kumikita yung broker sa spread. Ngayon, saan po ba nakukuha yung spread o saan nakukuha? Again, doon sa difference between buying and selling. Ang difference po niyan, kunyari, kung may spread sa money changer, ganito, bibili ka ng peso, bibili ka ng dollar, 57, pag magbebenta ka, 54. So, yung difference niya, doon po manggagaling yung kita ng broker. So, yung spread po, it can be fixed or variable depending on market conditions and the broker. Ang maganda po, ang ating connected na broker sa atin ay mababa po yung ating spread. So, another fees po, commission. Some brokers charge a commission per trade instead of or in addition to the spread. This fee usually is a fixed amount per lot traded and can vary among brokers. So, depende rin po yan sa broker kung may commission ba sila or wala bukod pa sa spread. So, kung yung iba, spread lang yung charge, yung iba may spread na may commission pang charge. Overnight financing or swap rates. Ito po yung pag nag-hold tayo ng positions overnight tapos biglang merong nagkabago doon sa financial market during that overnight, yan, may swap fees po na tinatawag. Ito po yung tinatawag na rollover fee or swap rate. Tapos, deposit and withdrawal fees. While many brokers offer free deposits and withdrawal, some may charge fees or apply a percentage to a certain, medyo hindi ko nakita kasi sobrang baba. So, ang ibig sabihin po niyan, different brokers, different din po yung charging ng withdrawal at saka deposit. So, mamaya i-discuss din natin yan. So, nakakasunod pa po, pupunta na po tayo sa components ng forex trading. Mas exciting part na po ito. Pa-chat po kung yes, kung nakakasunod pa. Yan. Okay, yes. Andyan pa ba yung iba? Again po, patype po ng yes kung nakakasunod pa sa ating seminar. Yon. Alright. So, tuloy na po tayo. Salamat po sa feedback. Sige po, nalalaglag daw yung signal ni Jen. Sige po, pwede naman tayong mag-set ng another appointment for that. Yan. So, tingnan natin yung components ng forex trading. Ito na yung exciting part. Diba? Narito na tayo sa exciting part. Kasi involved ka na dito. So, sa forex trading, may tatlong involved. Una, si trader or si copy trader. So, basically, tayo yan. Ikaw yan. Ako yan. The one who execute trades. Yan. Pero bago tayo makapag-forex trade, kailangan natin ng broker. Sino po ba si broker? Broker provides access to the market. Ito yung magbibigay ng access natin para makapag-execute tayo ng trades. Nagpo-provide po siya ng trading platform. Ito po yung gagamitin nating platform para makapag-trade tayo ng currencies, ng commodities,
Mapa-crypto man yan, mapa-gold man yan, mapa-Japan yen, USD, etc. Market analysis and research tools, meron po silang pinoprovide na makakatulong para dun sa traders and copy traders natin. Research tools, so nagbibigay din po sila ng analysis nila na sa tingin nila ito yung mga magiging direction at pwedeng maging mangyari. So manage accounts, customer support, and regulatory compliance. So yan po ang ginagawa ni broker. Hindi tayo makakapag-trade pag wala tayong broker. So yan yung natin, access natin para makapag-trade tayo ng brokers. Ngayon, may nakakonect pa rin naman kay broker. Ito naman yung liquidity provider. Napakahalaga po nito kasi ang Forex napakalaki niya. Financial institutions, banks, hedge funds, or other entities that act as intermediaries providing liquidity to Forex brokers. So, ang nagpo-provide po ng liquidity sa Forex brokers ay yung liquidity provider. Sila din po yung nagseset na masyadong malaki yung hinihingi mong spread para doon sa mga traders. Kaya ire-regulate ko yan. So, parang nagpa-facilitate ng regulation para sa broker si liquidity provider. Handling large orders and access to interbank market. So, syempre, again, 7.5 trillion yung pwedeng umikot o napaikot na pera daily. So, kailangan meron tayong liquidity provider na kayang mag-support doon sa broker para habang may nag-execute ng trades, makakapag-provide din si broker. So, I hope clear sa atin to ha. May tatlong involved, traders, brokers, and liquidity provider. Diyan po yung components ng Forex trading. Yan. So, may I introduce to you, ito yung partner natin. So, again, na-discuss natin kung ano yung facts about Forex, ito yung fees about Forex, ito yung components about Forex. Ngayon, ito naman yung napili natin na broker. Bakit? Kasi meron akong nakita or meron tayong nakita na 5 na maganda dito sa broker natin. Yung Light Finance po, over 17 years na siya nasa market. So actually mag-80 na. Because it was set up in 2005, our company proved to be trustworthy broker and came to the fore of the financial world. Regulated and with license under SISEC. So again, na-discuss ko kanina, how important is highly regulated yung ating broker. So again, si Cyprus, siya yung sa Europe, highly regulated siya ng Cyprus Securities and Exchange Commission. Isa pa po sa magandang platform ni Light Finance as broker is yung social trading. Ano po ba yung social trading? Ang alam ko lang social media. Parang ganun din. Sa social trading, meron po tayong platform wherein yung magagaling na trader, pwede silang mag-form ng successful community where they can use another's experience to reach their goals. Ibig sabihin, kung may magaling na trader, pwede silang mag-offer ng services nila para masakyan ng iba, lalo na ng mga baguhan. So again, we will learn more about that later kasi tuturo ko yan doon sa ways to earn in Forex. Si Light Finance, pwede rin palang maging source ng income sa atin. So, the affiliate program of Light Finance make it possible to earn money without trading in Forex market. Diba? We will be using our custom link. Ibibigay lang natin sa alam natin na gustong mag-trade and then pwede na tayong magkaroon ng extra income. Again, how does affiliate program work? Kung familiar tayo, kung nagti-TikTok kayo, o kaya nakikita nyo sa social media, di ba? Pagka may kinlik kayo, tapos click nyo yon, magre-review siya sa product. Pag nagustuhan niya yung product, i-click nyo yung link. Pag kinlik nyo yung link nila at nag-buy kayo ng produkto, meron silang makukuha as affiliate income o affiliate commission. So, ganun din sa Light Finance. Pwede silang magkaroon ng ganyang offer sa inyo kung gusto nyong gawin. So, again, hindi naman to pinipilit, pero kung gusto nyo maging source of income, pwede pala. No? So, isa yan sa mga magandang pwedeng offer ni Light Finance. Significantly low spread. By experience, ako kasi nagte-trade na din noon pa, si Light Finance ang isa sa may pinakamababang spread. Ano ba yung pinakamababang spread? Kasi kung minsan, 'di ba, set mo pa lang ng trade mo, open ang trade mo, execute, buy. Pagka-buy mo, nakita mo bakit negative $2 agad to. Yung pala, yung buy price mo
hindi yun yung ma-execute kasi may spread pa. So, matik, pagbili mo, ang laki na nung loss sa'yo. Kailangan pang umayon ng mas maganda para magka-gain ka. Wherein, sa light finance, napaka-low ng spread. Halos almost the same doon sa buying or selling price mo. So, helping traders save money. Napaka-importante yan on each trade and make it easier to profit as they require less price movement and to break even or gain. So, totoo po yan by experience. Later on, mapapakita rin natin yan sa inyo. Kapag po tight yung spread, mas precise din yung entry and exit points na ma-execute natin. Lalo na kung may iseset tayong take profit, tsaka stop loss. Benefiting traders using various strategies by minimizing cost and enhancing profitability. Tapos, wait lang po ha, itataas ko lang kasi hindi ko mabasa yung nasa baba. Okay. Top share ko lang po. Tapos share ko ulit. Okay, wait lang po. Ito na ulit. Yan. Kita nyo na po yung screen. Pa-press po ng 1 para maka-proceed tayo. Yan, okay. So, thank you for the feedback. Automated deposit and withdrawal. Yung affiliate program, kung ginagawa natin to, madali lang siya kasi every day, kung meron tayong mapatatanggap na affiliate, automatic po i-deposit po dun sa funding account mo doon sa within Forex. Simply use your custom link to invite. So, yan po. Automated deposit and withdrawal. So, yan. So, just to give you an idea about Forex trading versus traditional. Ah, na-DC po ako. Hello? Okay pa ba? Na-DC po ako. Yan. Mabilis yun. Okay. Nag-fluctuate siguro yung internet. Anyways, ayan. Yung difference po ng Forex trading versus traditional investment instruments, discuss po natin. Kung makikita nyo yung table, meron po tayong different platform. Meron din po tayong average profitability per year na nakalagay, yung lock-in period, at saka minimum capital. So, yung platform dito sa kaliwa, yung average profitability, syempre, depende po yan sa takbo ng market. Yung lock-in period, ito yung kailan ba pwedeng ilabas yung pera. So, kunyari, may holding period ka na 1 year, 2 years, etc. And saka yung minimum capital na pwede mong simulan. So, sa Forex po, pwede kang kumita 50% or more. Yan, per year. So, is it guaranteed? Siyempre po, hindi ko sasabihin guaranteed yan. Depende pa rin po yan sa'yo. Depende doon sa kung mag-social trading platform tayo. Depende rin po yan doon sa risk appetite nyo. And depende rin po sa takbo ng market. So again, we are not saying that it's guaranteed. Pero in my experience, yes po, kayang-kaya. Even more. Yan. So, lock-in period, wala po. Kasi ikaw po yung nagmamanage ng pera mo eh. Ikaw yung mag-execute ng trade, ikaw yung may decision kung kailan mo ilalabas, papasok yung pera. For example, magpasok ka ngayon ng kapital, mag-trade ka today, within the day na hit mo yung gusto mo, pwede mo na yung i-withdraw ulit. So that's how lock-in period works and that's how Forex work. Kung kailan mo gustong ilabas, edi ilabas mo. Kung gusto mong ilabas dahil okay ka na, pwede mo nang i-withdraw. So, that's all. Minimum capital, actually, as low as 100, pwede ka na pong mag-start. Mapaano yan, manual trade or copy trade, etc. Sa stocks and mutual funds, according po sa experience, medium term to long term, yan, mga 5 to 7% or 8 to 12%. When we say medium term to long term, medyo kailangan po natin ng growing period o may taon. Ngayon, yung lock-in, nilagay ko po no. Pero kung gusto natin kumita yung pera natin sa stock, sa mutual funds,
I suggest medium term or long term. Maraming taon po yung kailangan natin hintayin. Yung minimum capital, it varies po kung anong stock yung bibilhin natin, kung anong mutual fund yung bibilhin natin o sisimulan natin. Kasi for example, para makapagbili ka ng, kunyari ay Jollibee shares, ganito yung presyo niya. Tapos ganitong lot size yung kailangan mong bilhin para makabili ka ng Jollibee shares. Iba din yung presyo kung bibili ka ng Globe, ng BDO. So iba-iba po, it varies. Ngayon, punta po tayo sa bank or savings account. 'Di ba? Napakaliit po. Minsan po mas mababa pa dito yung kinikita nung pera natin na naka-park lang sa savings account. So, we have nothing against banks. Ginagamit po natin si bangko, lalo ako ginagamit ko siya sa mga transactions. Pero when it comes to growing money, hindi ko option si savings account. Kasi yun yung ano yun yung alam ko na hindi naman lumalago ang pera sa savings account. So, lock-in period actually wala kasi pwede ka namang mag-enroll lang na savings account tapos ilabas mo kung gusto mo na. Minimum na pagbubukas mo ng account 100 to 1,000 depende po sa bubuksan mo. Ano po? Ito bank din, time deposit. Sa time deposit po, merong tayong depende rin yung rate ng return o ng interest na pwedeng ibigay sa'yo. Depende rin kung gaano mo siya katagal na ipapark doon sa time deposit. Kasi kaya nga po time deposit, it requires a lock-in period na hindi mo siya gagalawin. Depende rin po sa amount kung magkano sisimulan. Yung makakapagbigay ng 3 to 5% siguro, malaking amount yung kailangan mong ibukas dyan. Kung 1 to 3, kahit hindi ganun kalaki. So again, it varies sa capital. Sa digital banks, ito yung sikat ngayon. Marami tayong digital wallets. May GCash, Paymaya, meron pang CBank, may mga Tonic, mga ganun, ano. So, depende po. Pero ang maganda sa digital banks, higher yung interest rate na pwede nilang ibigay, 4 to 6.5%. Actually, maganda yan. May lock-in period, yes. Minsan, bago sila makapagbigay ng mataas na tawag dito, mataas na interest kaysa sa savings account na traditional, meron din kayong lock-in period. Meron ding minimum capital kung kailan o magkano yung kailangan mong ilagay. So, yan. Sa Pag-ibig MP2, I don't know kasi actually hindi ako nakapag-start nito bago umalis. So, pero nung nagtanong-tanong ako, ang average profit daw dito ay 6.2. Lock-in period, yes, merong lock-in period, but as low as 500 capital, pwede kang magsimula. So, ayun, nakikita po natin na ito po yung difference ng mga investment platform na meron tayo. Again, okay naman lahat ng ito. It also depends sa goals natin, sa risk tolerance natin, o kung preferred talaga natin na doon natin ilagay. Wala naman tayong kumbaga ay masamang tinapay sa lahat ng 'yan. Lahat 'yan nagamit natin, nagagamit ko rin. Yung iba dito talaga nag-focus. So wala pong masama kasi maganda po ang 6.2% sa totoo lang. But yet again, we are talking about forex and ano yung capabilities na pwede niyang gawin when it comes to growing our money. Yan. Basta disclaimer lang po sa forex, highly volatile po ang market. Trade at your own risk, copy at your own risk. Tapos yung ang gagamitin nating pera dito, capital is yung pera na we can afford to lose or disposable income natin. So, yan, usapan na natin paano ba ako kikita diyan sa forex, no? Yan, risk warning. Pause lang po tayo. Magbabasa lang ako ng chat kasi baka may gusto pang pumasok. Kasi inopen ko siya sa lahat. Okay, wala namang nag-request na bagong papasok. So, risk warning. Trading on financial markets carries a high level of risk and may not be suitable for all. So, you should not risk more than what you are prepared to lose. Before deciding to trade or copy trade, you need to ensure that you understand the risk involved and taking into account your investment objectives and level of experience. Yan. Dapat po malinaw sa atin yan. No. So, there are 4 ways to earn in forex trading. Una, manual trades. Pag manual trades, ito yung proseso na ikaw mismo, yung mag-execute. It involves human decision making for entering and exiting trade. Ikaw yung magbabuy, ikaw yung magse-sell,
ikaw yung magse-sell short, ikaw yung magba-buy. So you will analyze the market. Aalamin mo kung ano bang nangyayari dun sa ite-trade mo. Ikaw yung pipili kung anong forex pair yung ite-trade mo. Kung gold USD ba, euro USD, pound USD, euro Canadian dollar. So depende po 'yan. So ikaw yung magte-take charge. You execute the buy and sell. Sa manual trading po, traders use their knowledge, expertise, and strategies to determine when to enter or exit trades based on market conditions, technical analysis, or fundamental analysis. Risk management is also very important. So ganun po yung manual trading. Ikaw yung hawak mo yung broker, hawak mo yung account mo sa broker, ikaw yung mag-execute o nakikita mo sa galaw ng market na ite-trade mo o sa currency pair na ite-trade mo na mukhang pataas to. So magbabay ako. And then magse-sell ako kapag narito na sa ganitong posisyon o ganitong ano. Ngayon, dahil ikaw yung mag-execute nun, ikaw din magte-take charge dun sa risk management mo. So, kapag ka hindi umayon yung trade ko na akala ko pataas, bumaba siya ng ganitong percentage or ganitong presyo, ikakat ko na siya kaysa mas bumaba pa siya. So that's how manual trading works. It involves human decision making. Ikaw yung nagte-take charge, tayo yung nagte-take charge dun sa market. With our community po sa YIC, once you become connected sa ating community, meron po tayo na makakatulong sa atin matuto mag manual trades. Si Rhea, mamaya i-share natin yung experience niya sa Learning Hub. Ang ginawa niya pagkapasok niya sa community, nag-aral siya kasi meron po tayong Learning Hub na pwede mong pasukan at pwede ka mag self-study, ganun. So meron tayong Telegram and FB groups, copy trading and signal trading. So ito po yung pwede nating i-offer sa gustong mag-manual trades. Once na maging part ka po nung YIC TDLC Forex Community, Forex Learning Hub, makaka-access ka po niya sa Telegram po ito. Mamaya papakita ko. Meron din po tayong FB groups. May copy trading din tayong platform and signal trading. Ano po yung signal trading? Libre po itong ma-access basta ikaw ay part na ng community. Na yung ating mentor, yung itong mga coaches natin sa trading, yung mga pro trader na magagaling na mag-trader, maglalapag po sila ng signal. Ano po yung signal? O, ganito. Buy now. Kunyari, ang paglalapag po ng signal, later papakita ko. Bibili ka sa ganito, ise-sell mo sa ganito. So, susundan mo na lang, sasakyan mo na lang yung iyong trades. Kumbaga, yung nilapag nila na signal, pwede mong sundan yon para in the long run, kung habang nag-aaral ka pa, natututunan mo rin how to execute trades. Yan. Meron din pong offered yung ating kapartner na masterclass. They will be having their last batch for 2023 na nagtuturo about stocks, forex, and crypto from zero to advanced to pro trader. Yan po yung ma-access natin. So, another way po to earn in forex trading is yung EA o yung AI, no, expert advisor or automated trading system. Kung makikita nyo sa picture, may robot. Ibig sabihin, gumagamit na po ng AI sa forex trading. Also known as mechanical trading system or algorithmic trading. So, familiar kayo sa AI, di ba? Sa AI, halos pag may itinanong ka, may sagot. Kapag may hinahanap ka, yung nakita ko nga po, isang graduate, saan ka po nagpapasalamat? Salamat po kay Lord, sa magulang ko na nagpaaral sa akin, sa mga teachers at saka po kay ChatGPT dahil nakagraduate po ako. O, di ba? So, ganun din sa trading, pwede ding may bot na automated trading or system trading allows traders to establish specific rules for both trade entries and exits that once programmed can be automatically executed via a computer. So, may ganun pala. May EA o may AI na pwedeng gamitin. May AI po tayong binibili o yung mga malalaking traders, gumagawa sila ng AI, nagpo-program sila para yun yung nag-execute ng trades nila. Ano po ba yung benefits ng AI trading? So, advantages ay 24/7 trading. Basta nami-meet niya yung requirements
Kasi ano po siya program siya na i-apply mo doon sa iyong trading strategy. So yung program na yon, yun yung mag-execute ng trade sa'yo. 24/7 po yan. Pag nakakita yan ng opportunity na pasok doon sa strategy na kinode para sa kanya o pinrogram para sa kanya, i-execute niya yan. Number two, hindi yan i-release sa market nang hindi na backtest and hindi na optimize. Ibig sabihin, syempre, tinry muna yan. Before you start any AI, pwede mo munang i-apply yan sa demo para, di ba, hindi ka masunugan ng pera o hindi ka malos hanggang sa ma-optimize at ma-optimize na maging profitable. So, elimination of emotion, number one po yung kalaban sa trading, yung emotion. Kasi, di ba, pag manual trader ka, ikaw yung nag-execute. Pag nag-execute ka ng trade at hindi pumanig sa bias mo, minsan po, yung ego natin yung mangunguna. Na nakikita mo, bumababa na yung market pero nakabay ka. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, hindi, tataas yan, tama ako. 'Di ba? Hanggang sa bumaba ng bumaba, hanggang yung ego natin, nilamon, pati yung capital natin, nilamon na. Wala pong ganun sa EA. Kung naiset natin ang parameters dun sa EA, at saka kung ano yung nakaprogram sa kanya, yun yung gagawin niya. Ay, negative 2% na ako, cut na ako. Then hanap na lang siya ulit ng bagong opportunity to trade. So ganun po. Speed and efficiency kasi nakaprogram na siya. Anywhere, kahit nasaan ka o nasa labas ka, pwede ka mag-execute ng trade. Ano po yung disadvantage? Siyempre meron din. Number one, lack of adaptability. Kung ano yung pagkakaprogram niya, ganun lang siya. Ngayon, kung biglang may nagbago sa takbo ng market, kunyari may news, biglang may unexpected na naganap, kunyari nagkagera, nagka-earthquake, nagkaano, na pwedeng makaapekto doon sa market, pwedeng, dahil hindi siya naka-program para doon, pwedeng matalo rin yung pera mo. 'Di ba? So, that's one of the disadvantage. So, highly probable bang mangyari? Hindi naman, pero sinasabi lang natin, pwedeng mangyari. Ngayon, maganda lang din po dito sa adaptability. Yung mga programmers na gumagawa ng AI, pwede din naman yang i-adjust yan. Pero kaya lang, hindi muna maaagapan yun kasi naganap na ng una. Second disadvantage, dahil ito ay robot, dahil ito ay AI, syempre, may chance din na magkaroon ng glitches tsaka failures. So, sinasabi na ba nating lagi? Syempre, hindi. Pero pwede po. Pwede pong magkaroon. And yun nga, dependency on market conditions. Hindi natin masasabi. Yung programming niya, para sa ganitong market condition, paano kung biglang ang programming ng AI na ginamit ay pagka sideways, doon tayo magte-take opportunity. Paano kung uptrend ng uptrend ng uptrend, 'di ba? Downtrend ng downtrend ng downtrend. So, again, kung hindi siya naka-program o naka-apply na ganun, kung paano mag-e-execute sa ganung scenario, pwedeng hindi pumabor yung mga results sa'yo. But yet again, EA is good, one way to earn po yan sa sa ating platform, sa ating forex trading. Another advantage or disadvantage din, mag-i-invest ka po ng pera para magkaroon ng AI. Why? Kasi binibili po yan. Or kung marunong kang talagang alam mo kung paano mag-program ng ganan, na ang nangyayari po kasi diyan, yung mga pro traders, it's either they learn how to code o magse-set sila o maghahanap sila ng program na pwedeng gawin yung mga strategy na ginagawa nila. So that's how AI works, tsaka EA works. So yan po. So malinaw po, ganun po. Meron na tayong dalawang ways to earn, manual at tsaka EA o yung AI na tinatawag. Sunod, ito yung isa sa mga friendly for beginners. Copy trading. Copy trading is a strategy that allows investors to copy the trades of experienced traders and successful forex traders and implement the same trades. Ito po yung maganda doon sa kapartner natin na Light Finance. Marami pong pro traders na nagpapakopya. So, paano po ba yung copy trading? Imagine mo, yung account mo, may account ka sa broker mo, tapos kailangan chat, tingin lang po ako sa chat, baka may chat kayo, wala naman. So, yung account mo, kokopyahin niya yung ginagawa ng account nung pro trader. So, kung ano yung ginagawa ng pro trader, yun din gagawin ng account mo with just one click.
diba, kiklik mo lang copy. Tapos, pagka kinopy mo siya, kung ano yung ginagawa ng account niya, yun din yung gagawin in proportion to your account. So ano po ba yung ano pa sa facts about copy trading? It is considered as hybrid. Why? Because it sometimes can be a combination of manual and automated trading at the same time. So meron din po palang pwedeng pagkopyahan na robot. Pwede ring manual at saka robot. Yung account na yon pinapatakbo ng isang pro trader tsaka isang robot. For example, pro trader, nakaupo ako ngayon, so ako ang magte-trade. Ngayon, may pupuntahan ako eh. Pero gumawa ako ng robot ko na i-execute din kung paano kung kagayang mag-execute kahit wala ako. So, yun yung advantage ng copy trading ha. Pwedeng manual, pwedeng automated, yung kinokopyahan mo. And ang again, kung hindi ka pa marunong kasing mag-trade na manually and dine-develop mo pa yung sarili mo, to execute yung manual trades, pwede kang mag-start as copy trader. Yan. Ganon din po ako nung nagsimula. Actually, noong pa, ginawa ko na yan sa ibang platform. But dito kasi, mas kita ko kung paano gumalaw, kita ko yung risk management. Kasi nakaset po yan. Mamaya po, papakita ko sa inyo. So that's how copy trading works. Ay yung advantages niya, accessibility. Kasi ikaw, kung nagtatrabaho ka, wala ka sa tutok, hindi ka nakatutok doon sa cellphone mo o kaya sa laptop mo o sa computer mo na mag-execute ng trade, pero nakakopya ka, eh kahit may ginagawa ka na sa bakasyon ka, kung nagte-trade yung kinakopyahan mo, magte-trade din siya. Kung nag-gain siya, edi gain ka din. Kung nag-loss siya, loss ka din. So accessibility, strike anywhere po pag copy trade. Learning opportunity. Papaano po tayo matututo? Papaano ako matututo diyan, kinokopya ko lang naman. Pwede mo kasing makita yung trading history nung kinokopyahan mo. So, kunyari, yung trading history ng kinokopyahan mo, nag-trade siya ng pound USD sa ganitong posisyon, nag-exit siya sa ganitong posisyon. Pwede mong ma-review bakit niya kaya ginawa yon. So, based on yung execution niya, pwede mong aralin. Bakit niya nagawa yon? So, titingnan mo, siguro ganito kasi yung strategy na and then na-reach na niya. Yung profit, kaya siya nag-take profit. Sunod, time saving. Kaysa kung ikaw talaga yung tao na tipong sobrang busy mo, ang dami mong ginagawa, pero meron kang capital na gustong gumalaw o makakasave ka ng time, magge-gain ka due to the copier na kinopyahan mo. Diversification. Mas maganda po na pag nagka-copy din tayo, marami tayong kinokopyahan para hindi lahat, kunyari, yung kinokopyahan mong isa, nag-gain, yung isa nag-loss, at least, diba, 50-50 o higher chance na hindi masunog agad yung pera mo just by copying one account. Tapos kung nagmamanual ka rin, so kunyari, natalo ka sa manual, pero yung copy trade mo nag-gain, so parang break even, 'di ba? Pwede ring talo yung copy mo, pero bumawi ka naman sa manual. So pwede. So much better kung pareho kayong win-win, 'di ba? Convenience, potential for passive income kasi passively ka lang, naglagay ka lang ng kapital and then pwede mo siyang patakbihin through copy trading. Control and flexibility kasi pwede kang mag-in and out. Kung gusto mong kumopya ngayon, nag-gain ka ng certain amount na ganito at gusto mo tumigil na, pwede mo nang stop. Walang holding period. Ikaw pa rin yung magde-decide for you. And may partner commissions. Though, syempre, si trader, meron siyang makukuha from your gain, pero certain amount, fair lang po yun. Fair lang po yun kasi, di ba, wala naman tayong ginagawa, siya yung nagte-trade. Parang nga, tagpahiram lang tayo ng account, pero tinrade niya para sa'yo. So, yan. So, just to have a visual idea how copy trading works. So, tingnan po nating maigi itong illustration na ito. So, ikaw, nasa kaliwa, kunyari, nag-start kang mga pital ng 1,000, nag-copy trade ka, nag-copy trade ka dito sa strategy manager o isang social trader na napili mo dun sa platform, sa broker natin. So, si strategy manager, yung in-invest mo o yung kinapital mo na 1,000, kunyari, at the end of the month, nag-profit siya ng 500. So, from that 500, meron siyang nakaset na, kunyari, commission fee. Yung commission fee niya ay 10%, manager's profit. So, from that 500, makakakuha siya ng $50. So, from that $50,
your profit would be 450. So, yung balance mo na after a month is 1,450. So, kumita ka na 450. Yung trader na nag-trade for you na kinopihan mo, meron siyang partial profit na 50. So, that's how you and the copier works. Ikaw, si copy trader, strategy manager. Yan. Fair po ba yung 50? Actually, oo, kasi wala ka namang ginawa. Nagkopya ka lang. Ngayon, paano po pag nag-loss ako? Pag nag-loss ka po, wala pong makukuhang kahit singkong kuseng yung kinopyahan mo. Kunyari, -10 tayo today. So, wala kang kukuning commission doon si ano. Magkukuha lang siya ng profit si copy trader doon sa gain na nakuha mo. So again, syempre, dahil strategy manager siya, pro trader siya na pinagdesisyonan mong kopyahan, may iba pang kokopya dyan. So, diyan naman kumikita yung iba rin. So, for example, ikaw si 1,000 capital. Itong isang to, nag-invest ng 100 lang. So, from that 100, kumita siya ng 50. From ng 50, tapos yung profit, hinati. So, may 5% o may $5 si strategy manager. Tapos, may $45 itong copier na to. Ito naman, merong 100,000 for example. So from that 100,000, may 500,000 siya. So proportion doon sa ano, different capital, different copiers, pero kung ano yung percentage profit, yun din po yung makukuha natin. Depende rin sa settings na ilalagay natin doon sa pagka-copy natin. Nakakasunod pa po, clear pa po ba? Type 1 po kung nakakasunod pa. Yan. I hope clear so far itong copy trading. Yan, clear. Yung iba po, okay pa? Teka lang po, ha? Yan. Alright, clear. So, I hope nakakasunod pa ang lahat. So, that's how copy trading works. Ngayon, di ba, isang sa strategies ng copy trading, yung diversification, tinatawag. So, sa diversification, kagaya nung tinuturo natin sa iba pa nating trainings, dapat hindi lang nakalagay sa isa yung ano natin, suggestion natin, hindi lang nakalagay sa isa yung pera natin. For example, pwede kang mag-diversify ng kokopyahan mo. Yung isa specializes in stocks, yung isa specializes in currencies, yung isa specializes in gold and oil. Why? Kasi pag nag-diversify tayo, mas maayos pa natin yung risk management. Kasi for example, isa lang yung kinopyahan natin. Ngayon, yung kinopyahan mo, natalo. So, ibig sabihin, talo ka kasi isa lang yung account mo. Paano kung dalawa o tatlo yung kinopyahan mo? Natalo ang isa, nanalo yung dalawa. So, yung risk management na-apply mo kasi hindi talo 100%. 66% yung winning, 33% yung losing. So, ganun po yung pagda-diversify natin. So, pwede mo yang gawin, pwede mo siyang maging guide. Kaya ako, pagka may mga tao na gustong mag-copy trade, talagang sinasuggest ko na wag mong i-copy sa isa lang. Lalo na kung kaya naman ng kapital mo o mag-put ka ng portion dito, isa dito sa ganito. So, depende na rin po sa risk appetite mo. Kasi lalabas din naman po kung risk. So, pwede ring tingnan mo yung strategy nung pagkokopihan mo. Yung isa nakaset sa moderate risk, yung isa low risk, isa high risk. So again, may risk-reward ratio po tayong tinatawag. Sa risk-reward ratio, andyan po yung low risk, low reward, moderate risk, moderate reward, high risk, high reward. So depende po yan sa settings na gagawin mo, depende sa percentage ng kapital na paglalagyan mo. So yan. Kaya napaka-importante po yung risk management. And yung ika-apat na way para po tayo maka-earn, ito po yung affiliate program ng Light Forex. So, wait lang po, inom lang po ako. If you become an affiliate or introducing broker ng Light Forex,
that maintains a direct and close relationship with clients providing long-term services and support. So kagaya nga po nung sinabi ko kanina, pwede kang mag-earn extra if gusto mo lang. If hindi, gusto mo lang naman mag-copy trade, gusto mo mag-manual trade, pwede rin. But gusto ko lang ding i-open sa inyo yung opportunity na pwede rin pala na magkaroon ng extra income dito sa affiliate program ni Light Finance. This is a marketing program offered by brokers or trading platform where individuals or affiliates refer clients to the platform in exchange for commission or incentives. So, ang maganda po dito sa IB program natin, yung major advantage niya is a form of passive income. Kasi wala ka namang gagawin, hindi ka magti-trade or wala kang binenta. Ano lang siya, mag-i-invite ka lang through your link na mag-sign up, and then once nag-execute na po yung trade, si Light Forex po yung magbibigay ng commission sa'yo. Again, kunyari, ako yung may affiliate link, nag-sign up si Jen or si Nico or si Rhea doon sa link ko. Kapag ka nag-execute siya ng trade, gain siya or lose siya, wala akong makukuha kahit ano. So, hindi mo babawasan yung kita nung trader mo o nung trader na nag-enroll sa'yo. Bagkus, ang magbibigay po ng fee niyan ay si Light Finance. So, wala kang babawasin. So, automatic crediting of commission and simplicity po. Kasi, again, napakabilis lang po o meron ng platform si Light Finance para magbigay ng commission for you. Highest commission fee in the market because actually 70%, 'di ba? Kung may 100% spread na dapat si broker na kukunin, yung 70% nun ibibigay pa niya sa'yo. So 30% lang yung kay broker, 'di ba? So commission comes from Light Finance, not from the affiliates or traders under you. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi kung mag-gain man si Nico, mag-gain man si Jen, si Ma'am Honey kung narito, ako, wala kang kukunin doon sa profit ko. Kasi ako naman yung nag-gain doon eh. Ang magbibigay is si Light Finance mismo. Another services na pwede nating i-offer kasi meron tayong connection, yung Young Investors Club po, may direct pong connection sa Light Finance Philippines. So, meron po tayong assistance from our team. Meron pong client onboarding para sa mga gustong maging affiliate. May IB onboarding workshop and real-time support. So kung may mga questions kayo about your account, may gusto kayong i-verify, itanong, may gusto kayong i-clarify about sa verification, yan, real-time support po. Isa sa pinaka nagustuhan ko po sa Light Finance is yung responsive po yung support nila. Mapa-chat support, email support, at saka yung page ng Light Finance Philippines na connected tayo, talagang nagsusupport po. Kasi again, ang hinahanap po natin sa hinahanap po natin sa isang magandang broker o sa isang magandang platform is yung support, yung customer support. Kasi syempre, 'di ba, pagka may problema, yung iba nagkakaiwanan na. Pero dito, pag may problema ka, i-resolve yan, and automatically kung may waiting time, ibibigay naman nila 'yon, etc. So ako by experience, very positive po yung feedback ko sa support ni Light Finance at saka Light Finance Philippines kasi global po ito. May Light Finance support global, may Light Finance Philippines support para sa mga concern natin na lalo na kung nasa Pilipinas tayo. Yan, sabi, true, responsive talaga. Opo, by experience po talaga. Um, I can send to you voucher na talagang nagre-reply sila pag may tinanong ka. Meron pa nga na tanong yung isang member, ay na-upload ko na po yung ID ko for verification, makiki-approve po. Within seconds, hello po, approved na po, 'di ba? Napakagaling. Ayun yung hinahanap natin na support. So, I know yun din yung gusto nyo. Kasi sino ba naman yung ayaw na pagka problema na nawawala So, yun yung o kaya may gustong itanong, walang makuhang sagot. So, yun po yung maganda dito sa Light Finance. So again, kung interested kayo, may different session tayo dyan. Affiliate Program Orientation for Light Finance, Introducing Brokers. So summary,
Each method has its own advantages and consideration. So yan, manual trading. Pag manual trading yung gusto mo, yung offers control but requires time. So, knowledge and emotional discipline. Kasi ikaw po yung mag-e-execute ng lahat ng yan. Ikaw yung bibili, ikaw yung magmamanage ng account mo. Sa copy trading naman, beginner friendly, allows inexperienced traders to benefit from expert strategies. So, ang maganda rin dito, pwedeng pro trader yung pwede mong pagkopyahan, pwedeng hybrid trader at saka robot, and pwedeng pure robot. At the same time, habang nagka-copy trade ka, pwede mong pag-aralan yung mga trades niya para again, matuto ka about manual trading. EA trading naman, though, gagastos ka din, mag-i-invest ka ng pera para bumili ng robot, pag-aaralan mo pa kung paano i-apply yung robot, tsaka i-adjust mo. Another way siya to earn kasi automates the process based on preset algorithms. So kung wala kang time, meron ka namang kapital, gusto mong mag-trade ng sarili yung account mo, edi go for AI. And affiliate program, it can be an avenue for um, additional income. It offer rewards for referring traders to a platform. So yan. Yan po yung 4 ways to earn, di ba? Konting survey. Konting survey lang. Number na natin to. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ano yung pinaka nagustuhan mo dyan sa apat? So, comment po sa chat bago tayo mag-proceed dun sa ano natin, sa next slide natin. Second, copy trading. 241. Copy, manual, affiliate. Yan. So, ayan. Salamat po sa response. Nung una po, ma-share ko sa inyo, nung una, nag-copy trade lang din muna ako. Sunod, habang nagka-copy trade, dahil nandun ako sa community na makakapasok din kayo, meron siyang learning hub wherein pwede mo siyang aralin kung paano mag-manual trades. At saka meron ding signal trading. So, eventually, nagte-trade na rin ako through signal. Kumbaga, fina-follow ko lang yung signal and then nagpo-profit ako. But actually, ang maganda diyan, pwedeng mangyari lahat o yung apat ng ways, pwede mo palang ma-execute. Mamaya i-share ko sa inyo paano ko siya na-execute. Basically, naging part ako ng community 2021. No, nag-aral din ako nung naikwento ko sa inyo, may trading masterclass. So, natuto tayo tapos nag-execute tayo. Pero that was crypto days. So, nag-crypto ako, crypto trading. Then, tumigil ako ng 1 taon because nag-focus naman ako sa freelancing. And then, pagbalik ko, nakita ko yung community, nag-shift sa Forex and pinag-aralan ko siya. So, nag-start muna ako sa copy and then manual. And then, eventually, after kong matuto, mag-execute, and sinare ko na rin siya kasi maganda yung results, gumagana na pala yung apat. So, let me share with you yung personal experience ko, no? Just to inspire na pwede pala yung apat, pwede tayo mag-umpisa sa copy, and then matuto mag-manual, and then eventually, apat. So, which do you prefer? Yan, nasagot na nyo na kanina. So, share ko sa inyo one of yung strategy based on realistic experience. Again, to inspire po ito ha, hindi po ito pagmamalaki. Just to share with you na pwede pala. Pwede pala. So, kung makikita niyo yung chart sa kanan, this was my 4-day trading with a certain currency. Actually, index po yung tinrade ko dyan. From 200 to 25. Oh, 'di ba? From $200 naging 25. So, kung makikita niyo yung up and down arrows, diyan ko in-execute yung trade. I was using an intense scalping strategy. Pag sinasabi nating scalping, ito yung chupet. Ang chupet is yung kukurot ka ng mga gains pero maraming entries. So that's how marami po tayong strategies na matututunan. Meron tayong price action, may Darbas box, may scalping, may swing, etc. So, depende kung ano nagwo-work sa inyo. Pero pwedeng mag-work sa akin kasi iba-ibang strategy. Ang ginawa ko dito, scalping strategy, day 1, ito yung trades ko, day 2, day 3, day 4, yan yung in and outs. So, ang initial capital ko was 200. In 4 days, 2.5 siya. First day, November 8,
Day 1, ang gain ko was $506. That's 27,366 in peso. Ang day 2 was $580 dito sa day 2. Ang gain ko, that I'm executing manual trades po, 31,000 po siya. Nung day 3, 54,000 dito siya, kaya sobrang dami. Ang nangyari po dito was 1,000, so 54. So November 11 naman, day 4, 27,738. So that was 513. Kung susumahin po natin yan, parang 2,600 actually yan. But to have a figure in mind, yung 200 nagawa nating 25. So, naku, parang hype lang naman yan, hindi yan totoo. I-share ko sa inyo yung screenshot ng nangyari. Well, ang ginawa ko dito na strategy dahil alam ko na this was above my quota kasi may quota rin po akong sineset sa sarili ko every day or every time na magte-trade ako. Since this was above my quota, ang ginawa ko every day nag-execute ako and every day na may gain ako, nag-take profit ako at saka nag-withdraw. Para din makita nyo yung realistic na nakakapag-withdraw kasi baka puro deposit yan tas ang hirap mag-withdraw. So here's a table kung makikita nyo okay, deposit ko, liitan ko muna. Kita nyo pa po yung screen. Yan, sorry niliitan ko para makita nyo. This was the deposit, 200, 8/11 siya ginawa. 11/8, so November 8 siya ginawa. And then, after dyan, nag-gain tayo. Pagpalitin ko to, sorry. Nag-gain tayo ng 580 dito. So, teka lang, paano ko ba to present? Full screen. Nakakasunod pa po. Check ko lang po kung nakakasunod pa. Ayusin ko lang tong slide. Press 1 kung nakakasunod pa. 1. Yan. Sige po. Wait lang po Kinakain ako ng Canva. Present. Yan. 2. Ayaw nang 2, 1. Yan. Yan. Okay, gets. Ayan. So, dito from 11/8, nag-deposit tayo. That's 200. And then, teka lang, nakikita ko kasi yung nababother ako doon sa aking sinishare na Zoom buttons. Teka lang po. Yan. Sige. Proceed tayo. Yan. So, 11/9, nag-withdraw ako ng 580 gain. That was 27,366. Gain po ulit tayo ng day 2. Ito yung 640. So, 31,352 in peso yan. Ngayon, yung yung ibang capitals ko, tinransfer ko sa ibang wallet ko ng Light Finance para idiretso sa copy trading. Gusto ko ka rin secure pa rin yung profit in a different way. Tapos, naglagay ulit ako ng 200 para may mapaikot ako. Yan. And then, fast forward, so nag-transfer tayo sa different wallets ko. Pero ang deposit ko, 200 initial. Tapos nag-withdraw tayo ng dalawa. Ito na yung 1,000 sa day 3. So, kung mapapansin nyo po, pinaghiwalay ko siya. Pinaghiwalay ko siya ng withdraw, isa sa GCash, isa sa Union Bank. Because I was aware na syempre kung 1,000 yung ilalabas ko, edi around ano siya, 54 to 57,000. 'Di ba usually ang limit ng bangko per day 50,000. So iningatan ko sigurista din kasi ako. So dalawa yung nilabasan ko ng account, GCash at Union Bank. And then day 4, ito yung 513 na na-withdraw ko. So with that, yan.
Yan po yung katibayan nito na in-out ko siya actually. So, in-out ko and withdraw. So, another proof, ito yung screenshot na sinend sa akin ito yung email na sinend sa akin ni Light Finance na pumasok na yung mga withdrawal. So, ang withdrawal niyan, yan from my Union Bank account, Union Bank account, Union Bank account, and then GCash and Union Bank. Ito yung dalawang 27. Tapos ito yung dalawang 27. So, yan po. Just to share with you, sa manual trades, yes, pwedeng mangyari. Pwedeng slowly but surely natututo ka. Pero kapag ka may alam ka ng strategy na nagwo-work sa iyo, pwede talaga. Pwede nilang mag-gain. So, possible ba na mangyari to? Yes. Possible ba na matalo? Yes. Possible ba na kumita pero hindi ganito kalaki? Yes. So, again, nasa ating execution. So, yan. Another, hindi naman to sa akin. Ito yung mga from our community. Hindi ko napapangalanan yung mga yan. Pero, once na mag-start kayo, makakapasok din naman kayo sa community natin sa YIC TDLC Forex. Yan. So, shower out daw no? Congrats kay something, 3-day profits plus gain, plus na-withdraw na yung capital. Ibig sabihin, in 3 days, ganito yung kinita niya, $448. Ang capital niya was 50. Actually, 50 lang yung capital niya kasi ang alam ko may copy trading account yan. Yung ibang naka-copy trade, naka-intact yan sa kanya, and then yung extra niya na 50 tinry niya na i-trade. So, 'di ba? Yan. 150 yung deposit niya. So, yung 100 naka-copy trade sa isa nating nakitang pwede niyang pagkopyahan. Yung 50 ginamit niya pang trade. Then sabi ko sa kanya, i-secure mo yung 50 mo para kumbaga ah, makita natin na nailabas mo rin yung capital mo tapos yung pwede mo nang paikutin was yung iyong profit. So, yan. Yung isa naman, dito, low capital challenge. Ibig sabihin, hindi pala kailangan ba malaki yung capital mo para mag-gain ka? Pwede palang hindi, no? Basta alam mo yung ginagawa mo, napag-aralan mo. So, ayan. So, ang initial niya was 37 lang, $37. Yung day 1 niyang trading, $37 din halos yung kita niya. So, almost 100%. This day 2, almost 100%. Above 100% ulit. And then, noong day 4, naka 100 na siya. Yan. So, yung total gain niya sa 4 days, December 5 to December 8, was 220 plus dollars. Ang initial capital niya is 37 $0.4. So, yun yung mga nagma-manual trade sa atin. Ito, isa sa mga kasabayan ko na nag-crypto, na part din ng community natin na ngayon nasa sabi ko 100 lang sabi niya quota na tuloy hanggang Pasko, sabi niya 100 lang yung quota niya for the day. Ngayon nakita niya na mukhang okay yung strategy niya that day, kumbaga pumabor sa kanya. So sabi niya ayan, kung makikita niyo yung profit niya yung 1,590, 'di ba? Ang gusto lang niya 100 pero naka-gain siya ng So ano yung mentality dito? Ano din yung mentality na mai-share ko dito sa 200-5. Bakit ko siya winidraw agad? Pwede pa na siyang lumago. Ako naman, kasi again, si market, nakadepende yan sa'yo kung paano ka magre-react. Hindi everyday kailangan mong mag-trade, kailangan mo lang makapag-execute ng tamang strategy for you. And then kapag ka nahi-hit mo yung goals mo, pwede ka nang mag-out, pwede kang magpahinga. Actually, nung na-hit ko yung last 4 days, yung 4 days na gain nung November, nagpahinga din ako ng matagal, then saka ako bumalik. Because, di ba, hindi naman to yung quota ko pero binigay sa akin over pa. So, kaysa mabawi pa yan ni market, again, pwedeng bawiin sa iyo yan ni market. Sunod-sunod. So, i-secure mo na yung profit mo. Sabi nga nito, quota na tuloy hanggang Pasko. So, pahinga din siya. Then, saka siya magte-trade ulit. So, yan. Move tayo sa copy trade. Ito ay not my recommendation, pero ito yung mga nakasave sa akin na nasa favorites. Actually, ito ay mga Pinoy. Kilala kong mga Pinoy yung nagpapatakbo nito. EA and manual traders. So, HG Plus, ito yung HG Lite, HG VIP. So, isang team lang to. Meron siyang tatlong copy products. Sakura Oni VIP, Sakura Oni PH client,
Hindi, teka, magbabasa muna ako ng chat. Nakita ko nagpa-pop up. Question po. Sige po, mamaya. Sagutin natin yung question. Oh, may nag-thank you. Mukhang, ayan ha, hindi ko inisplok yung name mo, pero nag-react ka. Yan. So, nalaman tuloy kung sino yung isa sa mga nag-game. Yan. HG Plus, HG Lite. Ito mga Pinoy yung, ano to. Bakit Pinoy yung nakasave sa akin? So, kasi, dito sa Pinoy na to, naka-experience na rin ako mag-copy sa international. Kaya lang ang difference sa international, minsan ang hirap makipag-communicate dun sa trader. So eventually yung isa kong kinopyahan, natalo yung trades ko. Ang hirap kasi Vietnamese. So kung may mga explanation siya, Vietnamese yung salita. So ang maganda rin kasi dito sa mga copiers o nagpapakopy, meron silang mga account na kunyari Telegram account wherein makikita mo yung strategies nila, pwede mo silang kausapin or magtanong, or pwedeng makita mo yung updates nila, bakit ganito yung nangyari this day, ano yung nangyayari, ano. So, yan. So, again, ito yung ano natin, nakasave sa akin. Hindi ko to recommendation, pero siguro pwede nyo ring i-follow. Based yan dito sa mga risk appetite nyo. Yan, may risk na nakalagay dyan, risk. Meron po ditong blankong isa kasi may wino-workout tayo na isang partner. Pero binabacktest pa po natin, ila-launch natin yan sa 2024. So binabacktest pa po natin na maganda yung maging result. So yan. So we copy, we diversify. Again, wag sanang sa isa lang tayo nakakopy kasi pagka natalo yung isang kinokopyahan natin, meron pa tayong leverage na pwede pang kumita kasi meron pa akong dalawang kinokopya. Yan. So for example lang yan, ito yung as of December 19, real time, kanina lang to, kinuha ko yung screenshot. Ah, ito yung copiers, ito mga nagtitiwala kay HG Plus 610, no? Yung minamalit niya $240,000 na. Yan. Yung gain niya profitability all time 703%. So tingnan nga natin, yung So kung makikita nyo, 'di ba, puro HG. Ito kasi kinuha ko to sa Telegram nila. Kasi to be honest, isa sa mga accounts ng team namin nakakopy dito. Ilan sa mga accounts ng team namin nakakopy sa kanila. Ang sabi, thank you for making us the top one most copied social trader in the Philippines and top two most copied in the world. Yan, di ba? Ang dami. So, kung makikita nyo, si HG Plus, this was posted last November. 423 yung copiers niya. Tapos ito pa lang yung manage niya. Ngayon, no, real time, 610. So, mas maraming nagtitiwala. Tingnan din natin yung profitability. Nasa 658 pa lang siya ngayon. Ngayon, nasa 700. Yan. So, di ba, maganda yung performance na pinapakita ni HG Plus. And they have 3 different offers pa. No? Siguro it varies. So, ayan, ito nga yun pala. HG VIP, HG Lite, HG Plus, minimum capital, yan. Pwede nyo screenshot yan. Minimum capital 1,000 dito kay VIP. Ang risk profile niya, low risk. HG Lite, low risk. HG Plus, moderate risk. Max loss allowed yan. Ito yung mga risk management nila. Target profit per month, 5 to 10, 5 to 15, 10 to 30% ng target profit nila. Pwedeng lumabes, pwedeng kumulang. Mamaya show natin. Tingnan natin kung ano yung chart nila. Traders fee, ito yung commission na kukunin nila sa gain mo, 30%, 30%, 20%. Partners commission, 20, 20, 20. So again, ito ay estimate lang. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. So yung past performance hindi magagaranti na future ganun din. Yan. Okay. Ayan, tingnan natin to. So may figures na sila. Last time kasi hanggang November lang yung data natin. HG Plus, ito yung pag pinuntahan natin yung profile nila sa copy trade nila. From January, ito yung kanilang profitability. January, Feb. So, 'di ba ang goal nila was target nila is 10 to 30. So, nahihit naman, 14. Ito labis pa, 40%, 30%. May losing din, may losing month din sila, April. 28, 5, 10. So hindi talaga promise na every day winning trade ka o every month winning.
Pero kung titingnan mo yung chart nila, profitable kasi hindi naman niya maa-attain yung 703. Tsaka hindi magtitiwala yung 610 sa kanila, 'di ba? So, copy for at least 3 months to see performance. Yan, nakalagay din kung papaano yung settings at saka recommendations nila. 100% fully automated. Ibig sabihin, they are using their own EA or AI para i-execute yung trades na to. Pero ang team na to, pro traders tong mga to. Nag-set sila ng kanilang AI para i-automate for them, for people na makakopy. Yung settings nila are based on $100 capital. So for as low as 100, pwede ka mag-start. The higher yung capital mo, edi the higher din yung pwede mong mag-gain sa kanila. Ang risk management, ito yung isa sa mga gusto ko sa kanila. May hard stop loss sila at saka dynamic TP and SL. Yung hard stop loss, kapag ka na-hit na talaga nila yung stop loss, automatic ititigil nila. Hindi nila hahabulin. Kasi nga AI to eh. Dynamic TP and SL, ibig sabihin, habang tumataas siya, hindi siya magti-TP hanggat hindi pa nila nakikita na hindi na pumapabor. So, dynamic. Tsaka na-adjust din yung SL nila. Na kunyari, gain ka na ng 10, tapos yung stop loss mo ay -2. Ngayon, kung nasa 11 na siya, pwede niya niyang i-adjust yung stop loss niya. So, SL. So, 3%, 4%, pwede niyang iset na positive stop loss na siya. Tapos, single entry lang siya. Hindi siya nagseset ng layering. Hindi siya nagseset ng martingale, hedging, and funds. So, mas maintindihan niyo yan. Kasi itong mga to, yung martingale, grid, and hedging, ito yung mga high-risk strategy sa trading na pwedeng mag-gain ka, pero mas malaki pag nag-loss ka at nagsunod-sunod, talagang pwedeng masunog yung pera mo. So this is the graph ng profitability niya, real time, kasi kanina ko lang to na screenshot. Yan, today, 8% na siya. Kaya kung nag-start ka noong December 1, and then hinold mo lang siya, edi may 8% ka na. So from, kung may 100 ka, may $8 ka na. Yan. Yung November natin, kunyari, nag-start ka naman ng November, yung 100, yung 100 na dollars mo, di may 49 ka. From that 49, kukuha ng 30% si HG Plus. So from that 49, di kukuha siya. So ang maganda dito, auto-compounding. So kung nag-start ka na November, may $49 kang gain. Ang kapital mo na for December is 149. Kung 100 ka nag-start dito, may 149 ka na at the end of November. December 1, 149 na yung nag-gain sa'yo. So, yung 8% naman ng 149, yun na yung gain. So, again, I hope na iintindihan nyo yung compounding. Kasi pwede natin i-discuss yan, pero other training seminars na yung compounding interest. Pero auto-compounding siya. Ngayon, up to you kung kailan mo i-out. Pero sabi nga nila, depende rin sa'yo eh. Kung TP, when happy, sabi nga, kung okay ka na sa gain mo, pwede mong i-out na yan. O, tapos copy ka na lang ulit. So, up to you. Your money, your rules. Kung makikita natin yung chart din, profitability chart, kung makikita natin, hindi naman always green. May red. Always green. Hindi always green, may red. So from red, actually yan December. First days ng December, first day ng December, first 10 days ng December, may red siya. Ibig sabihin, bumaba din pala, pero nakabawi. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung transparency na hindi everyday nag-gain. Kasi kung everyday mo siya pinapanood, magwo-worry ka. Pero kung sabi nga nila, copy for at least 3 months to see the difference. Kung ito yung difference na makikita mo, yan, 'di ba? Mas maganda siya. Yan. Sabi, pagpasok ko namula agad, now green na. So ayun nga, may chance namang bumawi. So ang sabi nga nila, copy for at least 3 months. So kung makikita naman nila yung profitability. Tsaka makikita nyo din sa chart, yan, may red pero bumabawi. Yan. So, kung dito na discarrel ka, maganda talaga may diversified ka na strategy. So, yan. So, as an introducing broker, let me share with you ito. Ano din to, November 1 to November 30. Um, ito screenshot na to nung sa akin. So,
Kumita tayo ng $500. So $500, that's affiliate lang. So kung pinakita ko sa inyo kanina yung figures ko nung November, yung 4-day trading na gain, that was manual, and then copy, kunyari meron kang 1,000 at capital at 10%, naka 100 ka, and then yung affiliate, that is $3,100 in total. Kung convert natin yan sa peso, that's 170,500 pesos. So okay, di ba? So what if half lang yan yung makuha mo, or what if uh, ang half niyan, magkano ba yung half niyan? 85,000. Not bad, 'di ba? Side income. What if 1/4, 'di ba? Okay na rin kasi nagsisimula ka pa lang. So what you can do here is ayan, nabali-baliktad pala yung letter, sorry. Pwede mo i-withdraw. You can enjoy and spend kung may mga paglalaanan ka. Papasko naman, 'di ba? Second, you can reinvest. Pwede mong ipasok ulit as capital, pwede mong gamitin sa business, ibang business naman. At least napapaikot mo yung money mo. And then, three, additional cash flow. Kung kailangan mo ng cash flow pambayad ng bills sa utang mo or yung mga tuition fees, makakatulong siya. Then, ito, pwede mong i-add as capital pa rin sa copy trade. So, mag-add ka ng kokopyahan mo o kaya i-add mo dun sa existing mo na kinokopyahan para may mas magamit na capital for trading. And then, pwede mo rin gamitin ulit pangdagdag dun sa capital ng manual trades mo. Again, your money, your rules. Yan yung November. So, na-share ko lang yan. Again, to inspire, not to brag. And ito din yung magiging basis natin na maganda. May data tayo na nagba-back up dun sa kinikwento natin. Yan. So, next slide. Again, before we do ayan, ito, ma-share ko lang, ito yung November, sorry, December na to. December 1 to December 31, pero nasa December 19. Makikita nyo. Ito na yung pumasok natin as affiliate. Again, wala pa akong data for December kasi hindi pa naman ako, hindi pa tapos yung December. So, again, ang ifo-focus pa rin natin before we do that, makabig build tayo ng solid financial foundation. Yan. And once you become part, yung solid financial foundation na yan, kapag ka na-secure at gusto mo pang matutunan, gusto namin i-invite kayo na attend doon sa Wealth 360 seminar natin or nung financial coaching session natin for building a solid financial foundation. Now, yung susunod namin recommendations, if you want to start naman ng Forex, register ka, Light Finance, dito sa community namin. So, register, verify, and fund. May ipapasok ka na namin dun sa community ng Telegram. So, install ka ng Telegram, tsaka FB groups namin. Doon, ma-access mo na yung Forex Learning Hub. Pwede ka mag-self-study at your own spare time para matuto mag-trade. May Telegrams tayo for Signal, may FB groups tayo. Meron tayong Signal Trading and Copy Trading. This is for free. Libre lahat to. You just need to register, verify, and fund. Makakapasok ka na lahat dito. TDLC Trading Masterclass. Ito, outside na to sa community, pero may partnership kasi tayo dito. Ino-offer to kasi dito ako nag-attend last 2021. Ang enrollment fee nila one time is 9,500 from zero knowledge hanggang pro, hanggang advanced. Matututunan mo how to trade stocks, forex, and crypto. May mga enrolled na. Actually, excited ako sa learning. And actually, kahit naka 2021 pa akong student yan, may access tayo lifetime dun sa learning niyan. Kasi meron tayong separate exclusive VIP group, yung TDLC Mansion. Andun lahat yung learnings. And every week, actually, na-update yan. Every day may learnings. And at the same time, natuto tayo sa isa't isa. Kasi ang dami ng pro traders ang naging produkto ng TDLC Masterclass. Exciting. So how to start? If you are invited by someone, register kayo dun sa account nila. This is my link. Pwedeng magbigay sa inyo ng ibang link yung tao na nag-invite sa inyo. Verification, prepare kayo ng one valid ID with dapat ito ay valid pa tsaka hindi expired. Yung address dito, kailangan mai-prepare nyo din yung billing address na nakapangalan sa inyo na almost same yung city.
Same yung city na nakalagay dun sa billing address. If may mga questions kayo regarding this, pwede nating i-discuss later on. Yung depositing o funding sa account mo, pwede yung local bank deposit o bank transfer. Pwedeng credit card, pwedeng through crypto. Yan. So maraming avenue para mag-deposit. If you have questions, magtanong lang din later on. Then, after nyo mag-register, ma-verify, ma-fund yung account nyo, you can connect with our community. Isesend na namin yung mga invite links para sa inyo. Kailangan lang din muna namin ma-verify na doon na kayo sa community at saka nakapag-register and fund na kayo. So, send kayo sa amin ng update. So, ang aming mantra, trading and investing should be fun. Ang disclaimer nga lang, again, your money, your rules. Trading and investing is different as well. So, ang investing, nag-accumulate tayo ng money, expecting it to grow over time. So, again, over time. So, may time yan. Ang trading naman, tayo yung nagte-take charge niyan. Pwedeng overtime, pwedeng today, pwedeng ma-out natin. So, very different yon yung trading and investing. At di-discuss pa natin yan sa iba pa nating sessions. At may offer ang community, ang YIC sa inyo. This is hanggang December 27 na lang. Actually, may raffle tayo na gaganapin. You can qualify for your entries. You can get a chance to win the following. Una, yung one winner of Redmi 2 Lite Watch. Yan, pwede kayo manalo ng digital watch. Redmi 2 Lite Watch. You can search it sa internet kung ano ba yon. Isa sa mga major prizes natin. 2 winners ng $50 and 4 winners ng GCash. So, yung raffle draw natin sa December 27. So, paano ako magka-qualify? Gusto ko mag-qualify dyan. Maximum of 4 entries. Ibig sabihin, more names or more entries. Mas mataas yung chance mo na manalo. So, register to YIC Forex link, verify and fund minimum of 200 USD. That's equivalent to 1 entry. Another entry, pagka nag-enroll ka sa masterclass ni TDLC, may 1 entry ka rin. Kapag ka mag-refer ka ng 3 new attendees sa webinar na kagaya nito, yan, may 1 entry ka rin. Kung part ka ng IMJ, you haven't started yet your long-term care investments, mag-start ka, another entry yan. So, again, marami nang may entry sa community natin. If you want to be part, pwede ka manalo nito. Pandagdag capital din or pandagdag Christmas, 'di ba? So qualify for more entries, ito yung offer natin today. So again, we invite you kung hindi pa kayo nakaka-attend ng Wealth 360 Money Matters in Full Circle, kung gusto mong matutong mag-budget, kung gusto mong matutong mag-manage ng finances, makawala sa utang, ituturo yan dyan. If you want to know where to start, hindi mo alam kung paano, kung gusto mo malaman yung sitwasyon mo, we invite you also sa financial check-up and lifestyle blueprint. Titingnan natin kung saan ka nagmumula, kung saan yung panggagalingan mo para ma-apply natin yung mga strategies na pwede mong gawin for your finances. So again, ang aming gustong iparating, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. So ayaw natin na yung mayaman lang yung mayaman. Dapat with true financial knowledge and proper financial education, lahat tayo may opportunity to grow our finances. So again, ayan yung actually tapos na yung slides natin. Ako ulit si Ace, one of the financial literacy advocates of Wealth Academy. Yun yung profile ko. Babasa na lang. Ito yung page natin. You can follow and you can like. If you want to see my portfolio, ito yung website ko. Ito yung contact number ko sa Philippines at saka sa WhatsApp, sa Telegram at saka sa Viber. Yan. Yan po. So, yan. Yan, mas malaki. So, tapos na tayo. I want to congratulate everyone. If you have some questions, siguro magkaroon tayo ng mga 5 to 10 minutes of Q&A para to cap up the session at medyo alam anong oras na ba sa Pilipinas. 11 na, 11:15 na. So, mga 5 to 10 minutes. Kung may question, yan. Ask lang. Pwede rin sa chat later on kung hindi nyo pa naiisip. Pero kung may nailista kayong tanong dyan,
Tanong nyo na. Yan, on ako ng, naka-on na pala yung camera ko. Nico, itanong ka kanina. Mhm. Baka nagdalawang isip sa tanong. Baka nasagot na, no, along the way. Oo, baka. Andyan pa ba? Ayan, pero nag-ano na siya. Ayan, ano, Mic on na. wait lang, naka-headset ata siya. Mars, rinig ako, Mars. Yan, kinig na. Okay lang. Ha? Okay lang. Nawala ka, nagsasalita ka ba? Lumipat. Ayun na. Hello, nawawala-wala, Nico. Wala eh. Baka mahina. Sige. Ay, ano na eh. Sorry. Naka-headset ka ba? Ako ba yung choppy or Sino wala wala si talaga? Nico? Okay. Baka inaayos siya pa. Ayan, ano masasabi siya? Nag-headset ako. Yan, sige. Pero yung tanong mo, pwede mo i-type yung tanong mo. Yeah, sa chat pwede. Si Lauren ba yung Honey? Ang nickname? Siya. Hello? Ayan. Ayan. Wala ulit siya. Okay. Sige, sige. Ano na lang? Pwedeng Wala. sa chat. Ayan. Pwedeng sa chat. Wala namang problema. Oo. Mhm. Pwede sa pwede. PM ka lang sa chat. Walang problema. So, si Lauren, may question? Wala rin naman ata. Siguro, Alright. So, tapos na tayo. Congratulations, everyone. And ang sinasabi natin pag nasa Forex, may the pips be with you. Kasi dun yung sinusukat yung gains natin when it comes to Forex trading. So, yun. Nico, okay ba? Lauren, I hope may natutunan tayo today and I'm hoping na, syempre, may execution din kasi execution is very important. If you want to book another schedule na ganito or yung Well 360 financial checkup, coordinate kayo with Jen, with Rhea, and everyone. Yan. Nagbabakread na ako ng ibang messages. Anyways, yeah. So, ulit. Stop sharing na ako. Sige, sige. Alright. Salamat. Okay, congratulations. Chat na lang. Goods daw, Sige. goods daw. Alright. Yeah, isang Salamat. isang screenshot lang ng selfie. Save. Okay, one. Yan. Sana Nako, sa Nico. masarap yung forex session natin nan, may kabayong pula. Hindi ka natutulog. Biruin mo. Biruin mo 'yun, no. Nagpo-forex na may red horse pa. Ayun yung masarap. Ayan, may pasok ka na bukas, nagiinom ka pa ha. Alright, sige, screenshot ako. Isang matinding cheers diyan.
Alright. Sige, sige. Okay na. Send ko na lang sa GC natin. Thank Congratulations you. ulit. Okay, message na lang.